Muling binanggito ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan, samantalang nanggigilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin yun. Gaya po na sinabi ko, mga gilim namin tagapakinig, doon nung nadaanan natin yung ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan, at nung maipahayag po niya ito na ang tao ay dapat magbatan ng maraming hirap at itatakwil siya na matatanda ng bayan, ay itinakita naman ho sa kanyang mga alagad na siya nagbagong anyo na. Ibig sabihin yung pagbabagong anyo na para bagang meron ng mga pahiwatig. Ngayon, muli ho niyang binanggit ang tungkol sa kanyang kamatayan. Dito ho, Kuya Ben, sa pagbanggit na ito tungkol sa kanyang kamatayan, sa kanyang mga alagad, ay bakit kaya sinabi ng ating Panginoon na huwag itong sasabihin? Bakit kaya? Si Kuya Ben muna bago si Kuya bakit kaya huwag daw sasabihin? Alam po ninyo mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya at mga tagapakinig, tingnan po natin ng masyado itong pinasimulan, samantalang nang gigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao." Alam niyo po, yung hanggang ngayon, nanggigilalas pa rin naman ng mga tao At hindi pa rin makapaniwala sa mga pinakikita ng ating Panginoong Hesus Sapagkat kung hindi nanggigilalas pa hanggang ngayon, ay sana yung pananampalataya ay hindi na nababahiran ng kung ano pa, kundi sadyang sumusunod na sila at pinaniniwalaan na ang mga aral ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, nanggigilalas po ang mga tao at hindi makapaniwala, sapagkat alam po ninyo, ang mga tao mahilig pa rin sa magic Kapag nakakita ng magic, akala nila pareho ni Jesus. Sabi ko sa kanila doon sa isang pag-aaral kaninang umaga, tandaan nyo, sa Jesus hindi magic ang pinakikita. Iba yung magic sa kapangyarihan ni Jesus. Ang kapangyarihan niyang magic may limitasyon Limited yan Pero ang kapangyarihan ni Jesus, unlimited yan. Walang kaubusan yan. Pero yung magic, may hangganan. Halimbawa mayroong nagmamagic ng kalapate. Paglipas ng babalik na sa dati. Pero si Jesus hindi pwede, hindi magic yung kanya. Kaya kung anong katotohanan, makikita natin sa kanya. Pero yung mga tao hanggang ngayon, hindi makapaniwala, nanggigilalas pa rin sila. Kaya nang sabihin ng ating Panginoon, tandaan ninyo sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, nahirapan pa rin silang maunawaan. Bagamat ang nandito po ay inilingid ito sa kanila, isipin natin, paano inilingid sa kanila? Ay gayong tagal-tagal na nga kasama Ang tagal-tagal na nilang naririnig ang sinasabi ng ating Panginoon. At sa ikalawang pagkakataon, sinabi niya yung kanyang kamatayan at ipagkakanulo siya. Pero bakit hanggang noong mga oras ninyo, mga sandaling yun, ay inilingid pa rin at hindi pa rin maunawaan ng mga katagasunod ni Jesus. Pero ang tanong dito, bakit nangangamba ang mga alagad na magtanong sa kanya, gayong meron na silang tinatawag na magandang relasyon. Sa mga tao, tayo, Kuya Bert, Kuya Men, Kuya Joe, hindi tayo nangangamba pag meron tayong isang concern na gusto nating malaman sa ating kasama kahit na tayo naglalakbay lang o ano man ang ginagawa natin, hindi tayo nangangambang itanong kung bakit ka nagsabi ng ganito. Katulad ng tinatalakay natin kanina bago tayo magsimula ng ating programa, may tayong mga pinag-uusapan na mahalagang bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo nangangamba na itanong sa bawat isa sa atin sapagkat matagal na tayong magkakasama. Pero dito matagal na silang magkakasama, hindi lang marahil ito taon, pero nangangamba pa rin sila. Ano kaya yung nakailalim na pangangamba? Kaya minsan ito pong pagbabahagyan na natin, parang sabi ko,
Mabuti pa marahil si Kuya Bert Miranda magbigay ng gusto nito. Dahil ito, naranasan niya doon nang pumunta siya eh. Bakit sa tagal na niya nagbabasa ng Biblia, sa tagal na niyang gumagawa ng ganitong ministry natin na ito, ay sabi niya, parang ibang-iba yung naging pakiramdam niya nung marating niya yung mga banal na lugar na yun eh. At saka para siyang nanggigilalas at nangingilabot na hindi niya maunawaan sa kanyang sarili. At ganun din marahil itong mga alagad na kaya sila'y nangangamba, hindi nila alam yung sasabihin at magtatanong sapagkat iba yung kanilang kasama. Sabi ko, baka si Kuya Bert, iba na rin kong kasama ngayon. At Okay. Si Kuya Joe, ano po ang inyong nasisinag dito po sa muling binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan? Mga kapatnubay, alam po ng Panginoong Hesus na ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad. Hindi po natakot ang Panginoong Hesus. Hinarap po ang kanyang kamatayan upang matupad po ang sabi ng mga propeta. Yan ang nakita na sinag ni Kuya Joe tungkol dito sa aral na gusto nating maiparating sa tagapakinig natin. Si Kuya Bert, meron po kayong, ano po ang pananaw naman ninyo rito? Alam mo, Kuya Min, katulad nga ng katanungan mo kanina at kila Kuya Ben at saka kay Kuya Joe, karagdagan lang ito, no? Kung titingnan natin, bakit nga ba hindi nila maintindihan, no? Kasi sa dinami-dami ng ipinakikitang kabutihan at mga milagrong nasasaksiyan nila, siguro walang makakapag-isip kung tayo nandoon o kasama niya, sino magkakanulo rito? Diba? So hindi na mauna at wala rin silang iniisip sa 12 kanila, sa kanila ay may magkakanulo dahil magkakakilala sila magkakasama sila So wala silang iniisip, no? Ngayon, dito sa pangyayaring ito naman, kaya hindi naman nila maitanong dahil alam nila, iniisip pa lamang nila, alam na ni Jesus kung anong kanilang iniisip So, naiiya silang magtanong sa kanya. So, ito ang mga pangyayari. Ngayon, kung titingnan natin yung pagkakanulo, kailan ba natin ay pagkakanulo ang Panginoon? Yun ang tanungin natin. Kailan natin siya na pinagkakanulo ang ating Panginoon? Sa sandaling tayo'y nagchichismis, nalilihis sa katotohanan, ipinagkakanulo natin ang Panginoon. Hindi lamang si Judas, marami sa ating mga Katolikong Kristiyano o mga tao na nagkakanulo sa Panginoon. Sa patanong paraan, sabi niya, ako ang katotohanan. Kapag itinanggi mo yung katotohanan, hindi ka sumaksi sa katotohanan, ipinagkakanulo mo ang Panginoon. Saan man may katotohanan, nandiyon ang Diyos. Dahil sabi niya, ako ang katotohanan, ako ang buhay, siya ang daan. So, ang lahat ng pangyayaring ito, na nakapaloob siya, sa sandaling ito itinatanggi mo, sa iyong sarili, ipinagkakanulo mo na siya. Na? Lalo na yung katotohanan, ibinibenta mo. Di ba? Marami ngayon yan Ibinibenta yung katotohanan. So, sana mga ginigilo naming tagapakinig, huwag po natin ipagkanulo ang Panginoon. Huwag tayong tumulad kay Judas na tinutukoy niya. Amen. Sa mga tuwido, ang pinakapunto ho dito, yung pagkakanulo, pagka pala tayo gumagawa ng nagsisinungaling tayo para sa ating kapwa, sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, Pagkakanulo natin ang Panginoon. Pagkakanulo na natin. So, yun ho ang pinakasentro dyan. Huwag pala tayong padala rito sa agos ng mundong ito, sapagkat pinagkakanulo ng mundong ito ang Panginoon natin.